po aralin ngayong gabi. In our verse, sabi po sa Tagalog, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakad. Pagka niyang nasubok ako, ay nalabas ako para dito. Tonight, our introduction is, sa buhay po natin mga kapatid, ay puro po ng pagsubok. Marami po tayo mapulot na aral ito sa buhay ninyo mga kapatid. Nahuwaran ng isang pananampalataya sa gitna po ng pagsubok. In context of Job mga kapatid, ating po muna aralin in Job chapter 23 verse 10 ay isa pong patibay na pahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ituturo ko nito ang mga pagsubok ay maaaring maging paraan ng Diyos upang linisin tayo sa ating mga at kung tayo ay magtiwala sa Kanya ay lalabas tayo sa mas pinatatag at mas pinadalisay tulad ng ito mula sa apoy. Ako po mga kapatid, the purpose of this mga kapatid is upang alamin kung paano ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang tayo po ay padalisayin and to be purified. Our theme tonight, faith under fire, bring forth refined characters. Ginamit ni Job ang larawang sintong pinadalisay sa apoy. This is the meaning of metapora o purging o refining. Ibig sabihin po, naniniwala siya na na ang pagsubok ay hindi para sirain siya, kundi para linisin at patatagin siya katulad ng gintong dinaraan sa apoy upang maging dalisan. Maganda po mga kapatid na ating aralin ngayong gabi. This is the encouragement for everyone mga kapatid. May layunin ang bawat pagsubok mga kapatid para humumit po at patibayin ang ating pananampalataya. Tama po mga kapatid? Okay, ang ating po first point tonight, the omniscience of God. Sabi po sa ating verse, verse 10a, but he knoweth the way that I take. Opo, God's omniscience. He knows all things, past, present, and future. Tama po kapatid? But he knoweth the way that I take. Tama? Sabi po ni David sa Psalms 139 verse 3, iyong sinisiyak sa aking landas at ang aking higaan at iyong kinalat ang lahat kong mga lakad. No, mga kapatid, kapag malilito tayo, nandahan po natin, hindi po nalilito ang ating Diyos. Ano po mga kapatid? This is the full picture, even when you don't. Alam po ng Diyos, ating mga lakad, mga daan, kahit hindi po natin gugustuhin mga kapatid. Okay? How to use faith here mga kapatid? Para po ba tayo na kalituhan o base? Pero ang Diyos po, He always nasa taas po. Ang Diyos ay ating palagi. Ako po, kung saan tayo patutungo, alam ng Diyos po yung mga kapatid. Para pag minsan, nagkakamali man tayo, but God knows, siya pa rin ang ating destination. Mga po, mga kapatid, we can illustrate here again, mga kapatid, like a shepherd, who knows every step of his sheep. So, in the same with your brethren, God sees your path, even in the dark valley. Tama? Ganun din po mga kapatid ang ating Panginoon. Job was unsure about what was happening, but he was certain that God knew. Hindi po alam ni Job mga kapatid ang nangyayari sa kanya. Pero, he was certain. Alam ng Diyos mga kapatid. Alam niya na alam ng Diyos. So, dear brethren, in the middle of confusion or chaos, mga kapatid, remember, you may not know
the way, but God does. Tama po? Hindi man natin alam, pero alam ng Diyos ang ating mga patutunguhan. In our second point tonight, mga kapatid, nadako po tayo sa ating mga puntos, the ordeal of testing. Bakit ordeal, mga kapatid? Dahil ito po ay mahigpit na pagsubok. Sabi po sa ating verse, 10b, will he have tried me? Tama po, mga kapatid? The teaching here, brethren, is God allows trial to test and strengthen our faith. Nag-aalaw po, mga kapatid, ng ating Diyos ang mga pagsubok upang ano po, palakasin po tayo sa ating pananampalataya. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 7, sa Tagalog po, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ito na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpuan sa inyong puri at kanamalhati at ikarangan na po sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Tama mga kapatid? Sabi po natin second verse, mga kapatid, hariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mahulog sa sari-sari puso. Yamang nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Trials are not random, mga kapatid, or pointless. They are intention and constructive po. Mga pagsubok po, mga kapatid, ay hindi po basta-basta. Kung walang kahulugan, this is intentional and constructive po. Tama? We can apply here, brethren, in Christian life. Ano po, is not a bed of roses. But trials build our patience, deepen our trust, and sharpen our character. Bed of roses, mga kapatid, alam niyo po ba yun? Hindi ko yung kanta. Meaning po na yun, ang buhay Kristyano ng buhay, hindi maginhawang buhay. Hindi masarap ang buhay. Hindi buhay na walang problema. That is the meaning of what bed of roses in our life of Christian, mga kapatid. So, we can respect here, mga kapatid, just like a gold must go through the fire to be purified. God is burning you. He is not, God is not burning you. He is refining you. Hindi po tayo sinutulog, mga kapatid. Nililinis lang po tayo ng Panginoon. Tama? Okay, our third point tonight, the outcome of triumph. Sabi po sa ating verse 10c, sabi po dito, I shall come forth as gold. Ano po, ay lalabas ako para dito. Yan po ang sinabi ni Job sa kanyang talata. What is the doctrine here, mga kapatid? The reward of enduring faith is a refined life acceptable to God. Tama? Sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 3, at hindi lamang ngayon, kundi naman nagalak tayo sa ating mga kapighatian, na lamang ang kapighatian ay gumagawa ng kapiyagaan. Tama po, sabi ni Apostol Pablo sa verse 4, at ang kapiyagaan ano po, ng nagpapatunay at ang magpapatunay ng pag-asa. Verse 5, at ang pag-asa ay hindi umihiyak sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay namagbuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tama, mga kapatid? Job had confidence not himself, mga kapatid. Hindi siya confidence sa pamamagitan ng kanyang sarili lamang, but in the God who has doing him. So refining means ano po, sinasala. Sinasala siya ng Panginoon. Alam niya po, mga kapatid, na siya ay sinasala ng Panginoon. In our application, mga kapatid, you are not being destroyed, mga kapatid. You are being developed after trial, expect temptation. Ako, dinidevelop tayo ng mga pagsubok, kabila ng mga temptation na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. So,
We illustrate here mga kapatid, kagaya ng storm. Storm means the earth breather. Every fire purifies. God has a purpose after the faith. May purpose po ang Diyos mga kapatid. Kabilang ating mga pagdurusa, mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Ano po? Ang bawat bagyo ay umalis sa lupa na mas kuntian. Sabi ko dito, ang bawat apoy ay naglilinis. May layunin po ang Diyos sa ating mga kapatid. Tama? It's not as different sa mga sinabi po ni Pastor sa ating dati. Pag may inalis ang Diyos, may papalit siya mga kapatid. Ano po? So, sabi ko dito, sa ating reflection, sa Job chapter 23 verse 10, una po, pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng pagsubok mga kapatid. Tayo na po ay magtiwala sa Diyos, sa gitna ng mga trials na nangyari po sa atin. Pagsubok bilang ano po, paglilinis. Ito po ay mga pagsubok bilang paglilinis, refining sa ating mga buhay Kristiyano mga kapatid. And then, pagpapakita po ng ano po, katapatan. Siyempre, pag nalinis po tayo mga kapatid, makikita na ang katapatan sa ating mga puso. So, pinakita rin dito ni Job, mga kapatid, ano po, na siya ay nanatiling tapat at malinis sa kanyang lakad. Sa kabila ng mga ano po, akusasyon. Di ba, may mga kaibigan si Job? Nariniwala siya na sa huli, ang Diyos ang nagpapatunay ng kanyang pagiging matuwid. Tama po, mga kapatid? In our conclusion, sa atin po magtapos, mga kapatid, Job didn't understand what happening in him, but he still trusted to God. So, brethren, your trials may seem overwhelming now, but God who sees the path send the test and see that God is with you. Amen? Tama po mga kapatid. So, dumaan po tayo sa mga pagsubok mga kapatid at now. Huwag po tayo sumubok mga kapatid. This is the challenge sa ating lahat. Ang Diyos ay hindi lang basta nalulungkot sa atin. Siya rin po mismo ang gumagawa sa ating mga kapatid. To refine us, to strengthen us, para po, para tayo po ay maging takdal sa ating Panginoon. Now, lalabas po tayo na dito sa kagaya ni Job, mga kapatid. Tama po? At maraming salamat po mga kapatid sa ating message tonight, sa ating devotion, at purihin po ang Diyos, sa ating naisip mensahe, na may napulot po tayo sa buhay ni Job bilang isang huwaran na isang pananampalataya na atin po dapat lakaran habang po tayo'y nabubuhay at sumusunod sa kalungban ng Diyos. Tayo po lahat mga kapatid ay tumayo.